Nakaalerto ang mga residente sa Santo Tomas, Pangasinan sa posibleng pagragasa ng tubig mula sa bundok, dulot ng ulang dala ng bagyong Lando. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Cedric, paalis na ang bagyong Lando sa Pilipinas pero marami pa rin sa mga lugar dito sa Pangasinan ang nakararanas pa rin ng pagbaha kung kaya't marami sa ating mga kababayan ang hindi pa rin makabalik sa kanilang mga tahanan at nananatili sa mga evacuation centers dito. Sa Santo Tomas, Pangasinan, masusing binabantayan ng mga residente ang rumaragasang tubig mula sa kabundukan na tumutuloy sa ilog na ito. Hindi raw karaniwan ang lakas ng agos nitong mga nagdaang araw. Pansin din na halos umapaw na ang tubig sa ilog dito. Dumadagungdong at niyayanig ang lupa sa lakas ng agos ng tubig na dumaraan sa ilog na ito na siyang patunay na napakataas ng volume ng tubig na ibinagsak ng bagyong Lando sa lalawigan ng Pangasinan. Sa mga karatig bayan, baha ang mga bukid hanggang ngayon. Ang ilang residente lumikas na sa mga evacuation center. Lumog kasi ang maraming bahay, lalo na sa mga mabababang lugar o sa tabing ilog. Si Nanay Alberta Gallarin, hindi pa rin makabalik sa kanyang bahay sa bayan ng Alcala dahil mataas pa rin ang baha sa kalsada. Natatakot po ako saka may tanggas ako, malamig daw masyado yung tubig. Ang iba naman pilit na sumusuong sa baha para makapamili ng pagkain. Sabado pa nawala ng kuryente sa kanilang lugar. Ang mga alagang hayop inakyat na sa matataas na lugar. Kami po andyan kasi nga hindi naman pwedeng umalis kami dyan lahat kasi yung mga namin, mga alaga namin, iwanan namin sa kayong bahay namin. Paano yun? Mamaya nga bumalik kami, wala na kaming bahay, ilog na lahat. Matinding pinsalang iniwan ng bagyo sa mga pananim. Ang mga tanim na palay kung hindi naanod, masisira naman ang bunga kung hindi agad bumaba ang tubig. Natumba naman ang maraming puno ng mangga na malaking dagok raw sa kabuhayan ng mga may-ari nito. Ibibinta na lang po yung mga putol na kahoy po. Ibibinta na lang. Oo. Sa huling advisory ng NDRRMC, asahan daw ang pagbabaha sa mabababang lugar sa Pangasinan, partikular sa mga bayan ng Santo Tomas, Santa Barbara, Calasiao, Binmali, Binalonan, Malasiki at maging sa Dagupan City. Dahil naman sa pagtaas ng Agno River, maaaring may pagbaha pa rin sa mga bayan ng Alcala, Bautista, Bayambang, San Carlos, Orbistondo, Mga Tarem, Aguilar, Bugalyon, Labrador at Lingayen. Cedric, yung napakalakas na agos ng tubig na rumaragasa nga na makikita nyo sa aking likuran, yan po ay isang bahagi ng Agno River, partikular dito sa bayan ng Alcala, kung saan bagamat lumabas na ang haring araw, natigil na rin ang ulan at umaaliwalas ng panahon. Yung napakalakas na agos ng tubig, nagbibigay lang yan ng idea sa atin kung gaano talaga kalaki at dami yung ulang dala ng nagdaang bagyo. Kung kaya't marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi pa rin makauwi sa kanilang mga tahanan. Yung Agno River, tumutuloy po yan, kung mapapansin nyo, dito sa aking likuran, tumutuloy po yan hanggang Lingayen Gulf. Pero dahil mataas nga ang volume ng tubig pa rin na pinakakawalan ng San Roque Dam, ay umaapaw ang tubig mula sa river at pumupunta naman doon sa mga pataniman na nasa tabi ng ilog kung saan naman naroon yung mga bahay ng ating mga kababayang magsasaka na sinasabing hindi nga makauwi sa kanilang mga bahay hanggang sa mga sandaling ito. At yan ang latest mula rito sa Alcala, Pangasinan. Balik sa iyo, Cedric. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Chino Gaston.